Yan mga idol, welcome po muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. At syempre, bago ang lahat, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. Pero mga idol, kung pa rin naman ang dati, ang ating programang ito ay magkukwentuhan lamang tayo sa mga nakikita nating pangyayari sa ating mga kapwa taga-social media na mga nagbabalita. Dahil alam naman natin, patok na patok ngayon ang tungkol sa Iglesia ni Cristo sa nalalapit nilang rally. Kaya naman, kung ano-ano ang mga pakulo na kanilang inilalabas. Kesyo may kumakalat na namang virus na galing sa China. Samantalang ang China ngayon ay binabanata ng US tungkol sa gera. Papayag ba ang China na magpakalat ng virus? Ganung inuupakan sila ng kabila. O ano mahalaga sa kanila? Yung virus na gusto nang ipakalat o yung digma ang hinaharap nila? Kaya yung mga kapwa natin, mga taga-social media na nagpapakalat ng kung ano-ano, mga bro, tigilan nyo na yan. Kumita na nung nakaraang pandemic yan eh. Balak na naman yung ulitin. Maraming kumita dyan nung panahon ng pandemic, di ba? Tama? Sa mga face mask lang eh, saka face shield eh. Ngayon, balak na naman yung ulitin. Yan mga pakulong yan dahil nga sa nalalapit na rally nitong Iglesia ni Cristo. Pero siyempre, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, ngayon din sa ating mga follower. Saan man kayo panig ng ating mundo na roon, o maging dito sa ating bansa, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Well, tuloy natin yung ating tinatalakay. Alam niyo mga idol, ang mga Iglesia ni Cristo, ano man ang inyong pakulo na ilabas, hindi nyo na sila mapipigil at hindi nyo na sila kayang harangin. May mga nagsasabi pa dyan na baka baba daw ng ating Pangulong Marcos yung martial law. Malabo mangyari yon dahil ang rallying ito for peace, hindi para kung saan. At kung may manggugulo man dyan, 99.9 hindi yan sa line-up ng Iglesia ni Cristo. Tama mga idol? Kaya yung mga kapwa natin, mga vlogger dyan na kung ano mga pakulo ang kanilang inilalabas, mga bro, sumama na tayo doon sa tama, huwag doon sa mali. Dahil unang-una, mga Iglesia ni Cristo, mga idol, hindi mo mapapasunod sa maling sistema. Oo. Lalo na't may tagubili na ang kanilang pamamahala tungkol sa sinasabi itong rallying ito, ano man ang inyong gawing mga pakulo, hindi na kayo obra at hindi na yan paniniwalaan. Ngayon, ang tanging masasabi lang natin dito sa mga pakikinahok, sana makiisa kayo doon sa peace rally. At kung ano ang Agos, kumbaga nga, sumunod na lang kayo sa Agos. Kasi mapayapang rally ang gaganapin ng mga Iglesia ni Cristo. Kaya hindi dapat mahaluan ng kung ano-anong mga kabuktutan. At nawa maging mapayapa talaga ang rallying ito dahil kasi ito mga 1 week before pa o more than 1 week ipinagpapanata na yan ng bawat lokal ng Iglesia ni Cristo. At tandaan nyo mga Iglesia ni Cristo, talagang sa totoo lang, kung ang pag-uusapan lang i-disiplina, lahat na ng sekta lalahatin ko, hindi sila obra sa disiplina ng Iglesia ni Cristo. Diba tama? Ngayon, kung may mga kaanib man kayo na nakikita, kaanib sa iglesia, nakikita nyo sa pagkakamali o sa mga kabalbalan na ginagawa, siyempre, normal lang sa isang tao, ano man ang reliyon mo, nagkakamali ka, nagkakasala ka. Dahil nga, sinabi na nga mismo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi kayo makaiiwas na gumawa ng kasalanan dahil kayo'y nasa sanlibutan pa. Di ba? Pero ang bilin ng ating Panginoong Jesucristo, huwag mong ibuhay ang kasalanan. Kailangan yan maging bisita lang sa iyo.
Kaya nga, ang isang kapatid sa iglesia kapag ka nagkasala, dinidisiplina. At agad bumabalikwas doon sa kanyang nagawang pagkakamali. Dahil mas mahal ng isang miyembro ng iglesia yung pagiging iglesia niya kaysa doon sa kasalanang pananatilihin niya. Walang iglesia ni Kristo na gustong matiwalag. Tandaan niyo yan mga idol. Kaya nga, kapag hindi nakinig sa payot saway, nakalagay din naman sa Biblia yan, kapahamakan. Di ba? Sabi nga sa Biblia, ang hindi nakikinig sa payot saway, kapahamakan. At yan ang ayaw mangyari ng bawat miyembro ng Iglesia ni Kristo. Yung mahantong sila sa kapahamakan. Kaya nga, anumang pagpapayo at ano ng pamamahala sa Iglesia, totoong sinusunod. Dahil yan naman ay nasa Biblia. Di ba? Tama? Kaya tama yung napakinggan natin doon sa isang vlogger na ang Iglesia ni Kristo, sa totoo lang, walang sino mang sekta ng pananampalataya ang makakagaya sa kanilang sistema. Oo, totoo yun. Dahil unang-una, tama rin yung isang kaibigan natin vlogger na nagsabi, may mga kanya-kanyang sariling iskan o martial ang bawat miyembro ng Iglesia ni Kristo, bawat lokal na siyang mangangalaga sa katahimikan at kapayapaan ng bawat lokal, saan man silang lokal nang galing, meron silang taga-pamayapa sa bawat linya nila. At totoo rin yung sinabi ng ating kapwa vlogger na ang Iglesia ni Kristo, bulto-bulto mang bus ang magsidatingan kung saan galing na probinsya, ay ipinaparada at pinaparking yan sa tamang parkingan bago bumaba ang mga kaanib para magtungo sa kanilang linya na kung saan sila naka-assign. Nabanggit ko na yan na ang bawat lokal ay may kanya-kanyang destinasyon. At ang bawat bus o sasakyan na ginamit, meron talagang specific na lugar na kung saan sila paparking para pagka natapos ang rally, kung saan sila bumaba, doon din sila muling aakyat sa bus na yan. Kaya hindi pwedeng mangyari yun ng nagkakagulo, nagkakahanapan, hindi. Kasi bago talaga pababain ang mga sakay ng bawat bus na dadalo, saan mang lokal galing yan, saan mang probinsya galing yan, sinisiguro muna ng namamahala sa bawat bus na yan na iparada ng maayos ang sasakyan at kung saan sila nakaparada, doon bababa ang mga iglesia at doon din muling babalik pagkatapos ng rally. Kaya hindi magkakagulo. Subok na yan mga idol nung kami minsan dumalo sa rally ng, hindi rally ito, pamamahayag ito sa Rodriguez Sports Center. Napakalawak niyang lugar na yan. Kung saan galing lokal ang mga dumalo sa pamamahayag na yan. Tama yung sinabi ng kapwa natin vlogger na may kanya-kanyang lugar ang bawat bus na darating kung saan nakaparada. At doon bababa ang mga sakay bago pumunta sa lugar na pagdadausan. Ganon kasilop ang mga Iglesia ni Kristo mga idol, at yan nga ang hindi kayang gayahin ng kahit sinong sekta ng pananampalataya. Pagdating sa kaayusan, kapayapaan, katahimikan, hindi nyo maiiwanan at mahuhuli ang Iglesia ni Kristo. Baka sila pa ang manguna sa ganyang sistema ng kapayapaan at katahimikan. Dahil nga, nabanggit ko na sa mga una kong video, mga Iglesia ni Kristo, organisado. Anumang lokal yan. At dyan nagkakakilalan ang mga magkakapatid sa Iglesia ni Kristo, saan mang lokal nang galing ang mga yan, saan mang probinsya, sa kanilang mga simbolo. Kaya walang pwedeng pumalo o sinasabi na magpapanggap na iglesia, hahalo. Hindi siya pwedeng humalo dahil pag tinanong siya ng iskan, anong lokal ka kapatid? At hindi niya nasagot. Saan ang destinasyon nyo? Tapos wala silang simbolo. Booking. Tandaan nyo mga idol, ang Iglesia ni Kristo, kapag tunay na Iglesia ni Kristo ang nagkasama-sama,
Magkakaibang lokal man yan, magkakaibang probinsya man yan, saan man ang galing yan, nagkakakilalan. Kung paano sinabi ni Kristo, nakikilala ko ang ganang akin at nakikilala ko ng ganang akin. Ganun din ang mga kaanib sa iglesia, nagkakakilalanan. At pag nagkita-kita yan, daig pa sa tunay na magkakamag-anak kung magbatian at mag-usap. Kaya nga mga iglesia ni Cristo, mga idol, yan ang tinataka ng marami. Kahit hindi magkakakilala, pagka nagkita at nagbatian. Kasi ang unang batian dyan, kapatid, saan lokal ka? O, di ba? Anong lokal ka? O, ganoon. Eh, alam mo, magpapanggap ka. O, tinanong ka kung anong lokal ka. Tapos sinabi mo yung lokal mo, tinanong sinong destinado nun, hindi mo nasagot, patay ka ron. Di ba? Kaya kung magpapanggap ka, klaruhin mong maigi. Ha? Na hindi ka mabubuking. Dahil ka sabihin mo kung anong lokal ka, sinabi mo yung lokal mo, pag tinanong kung sinong destinado ron, sinong destinado nyo, at sino ang pamunuan nyo, patay ka na dyan. Ganyan mga idol, kaya walang pwedeng gumaya o mamiki na iglesia ni Kristo. Dahil may mga tagapagsiyasat ang bawat lokal o bawat grupo nadadalo. Kasi, alimbawa, sa grupo ng linyang ito, sabihin natin, lokal ng ganun lokal, nandito sa linyang ito, bigla may humado. Tapos, sa lungat no, sa simbolo, nung lokal na nandoon nakadistino. Kapatid, kung sakali man tunay na iglesia yun, bakit po ibang ano nyo, hindi, ang alam ko doon po sa kabila yan. Ganon, ituturo agad sa tama kung nasaan sila dapat. Oo. Kasi nga, hindi pwede yung magkakahalo-halo. Kung ano lokal ka, doon ka. At kung ano, kung ilang lokal ang bawat simbolo nun, yun. Ganon mga idol, kaya tama yung vlogger na napakinggan natin kanina doon sa kanyang mga ibinablog. Maraming pakulo ngayon na lumalabas tungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo. Pangunahin na nga ang ginamit nilang pakulo, yung virus di umano. Kumita na yan mga idol noong panahon ng pandemic. At maraming nabudol dyan. Diyan nga natupad yung salita ng Biblia na babaliktad ang isip ng tao. Di ba namagit ko nito sa una kong video? Pipihit ang utak ng tao at pag-iisip. Yung mabuti gagawing masama. At yung masama ayun ang gagawing mabuti. Di ba? Nagbigay pa nga ako ng sample kung ano yung mga masama na ginagawa nilang mabuti para sa tao. Yun lang, stay at home. Masama yun, makakasama sa tao yun. Bakit? Hindi ka makakalanghap ng sariwang hangin at sikat ng araw. Nakakulong ka sa loob ng bahay mo. Yung carbon dioxide doon sa loob ng bahay nyo, kung ilan kayo, hinihigop nyo yun, kayo lumalanghap nun. Kaya nga, maraming lalo nagkasakit nun eh. Yung mga hindi nakakalabas ng bahay. Paano nga, walang enerhiya. Di ba? Nabanggit ko na yan, na yung mabuti, makakasama sa kanila. Ano ba mabuti? Yung nga makalabas ka ng araw, makalabas ka ng bahay, makalanghap ka ng sariwang hangin, at saka ng sikat ng araw. Mabuti yun eh. Pero nung sabi nila, wag, stay at home. Ano pa, yung face mask. Nabanggit ko na yan eh. Kaya ngayon, uulitin na naman nila. Virus. Mga idol, yung mga natuto at yung mga natauhan na sa ganyang sistema, hindi nyo na kayang takutin. At hindi nyo na mapapasunod. Gaya na, sabi rin ng DOH, wala pang kumpirmasyon. Pero sila, pinapakalat na nila. Dapat yung mga yan, hulihin yan eh. Mga nagpapakalat ng makakagulo, yan ang magpapagulo sa rally. Yung mga ganyang klase ng mga vlogger. Kaya mga bro ha, gilan nyo na yan, huwag na. Makiayon na lang kayo para mas maganda maging takbo. Oo, huwag nyo haluan ng kung ano-ano mga, sabi mo, ang China raw kumakalat na yung virus tapos wala nang paglagay yung mga ospital, yung mga pakilyo nila. Samantalang abalang-abala ang China ngayon sa pakikidigma. Tapos, pakakalasin yung virus galing ng China.
Baka wala kang kaalam-alam yung China doon sa sinasabi ninyo eh. Baka yung mga una yung pinapakalat at pinapakita ng mga virus, nung panahon pa ng pandemic yan eh. Ni-replay lang nyo. Ni-replicate nyo lang, ni-replica nyo lang. O, di ba? Tapos kesyo dumating na rin sa Indonesia, kung saan-saan na kumalat. Di ba't ganyan din ang nangyari noon? O, mga idol, ewan ko lang, kung papatok yung mga pakulunyon yan, pagka dumagsana ang rally ng iglesia. Oh, walang virus na kakatakutan yan. At hindi na paniniwalaan yan. At yun tungkol sa sinasabing magmamarselo, bakit naman ibababa ng ating Pangulo ang Marcelo? Ay peaceful rally yan. Oh, at pabor pa sa kanya yan dahil siya ang may kahilingan na magdaos ng rally. Oh. At yung rally na yan, pabor para sa kanya dahil nga doon sa sinabi niya na no for impeachment. Oh, at yan ang gusto ng iglesia, huwag matuloy ang impeachment. Oh, baka tapos sasabihin nyo, magbababa ng Marcelo ang Pangulo. Kaya yung mga ganyan ginagawa nyo, mga idol, baka kayo malagay sa alanganin sa ganyan mga pagbablog ninyo na kung ano-ano. Kaya lumagay na tayo sa tama, mga idol. Gamitin natin ang social media sa mabuti. Makapagbigay tayo ng magandang informasyon sa ating mga mamamayan. Hindi yung kung ano-ano mga katatakutan na makakapagpagulo. O di ba, tama mga idol? Kaya yung mga gustong gumawa ng kababalaghan dyan tungkol sa rally, mag-ingat kayo dahil ang rally ng Iglesia ni Cristo kasama nila ang Diyos. Tandaan niyo yan. So, ano mga aktibidad ang gawin ng Iglesia, kasama nila ang Diyos. At may pangako ang Diyos. Ano sabi? Sino ang laban sa inyo kung ang Diyos ang kasama nyo? O, diba? Isa yan sa pinaninindigan ng mga Iglesia ni Cristo yan. Kasi sabi nga ng Diyos, sino ang laban sa inyo kung ang Diyos ang kasama nyo? Salita niya yan. O. Tapos doon naman sa mga nagpapakalat na mga maling informasyon, mga maling ang sabi nga rin sa Biblia, natutupad yung nakalagay sa Biblia, may landas na tila matuwid. Doon yun sa mga nagsasabi na virus, etc. kung ano-ano. Akala nila, yung tinatahak nilang landas matuwid. Sabi, may landas na tila matuwid. Datapwat ang dulo niyaon, kapahamakan. O, di ba? Kaya mga idol, yung mga pagbablog nyo, ingatan nyo. Baka inakala nyo, yung landas na tinatahak ko matuwid. Yung pala, ang dulo niyan, kapahamakan. O, di ba? Kaya ang Iglesia ni Cristo, mga idol, tama yung sinabi ng vlogger na isang napakinggan natin, kasama nila ang Diyos. Totoo yun, dahil sa mga pagpapanata. At totoo yung sinabi ng vlogger na yun, dinirinig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Kaya nga may sinabi ang Diyos, sinong laban sa inyo? Diba? Tandaan nyo mga idol, kapag nasa matawid ka, kasama mo ang Diyos. Pero pag liko ka, may piligro ka. Kaya nga yung mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dito sa ating video dahil nga, napapanahon eh. Oo, napapanahon. Talagang laganap sa social media yung sistema ng mga pangyayari at mangyayari. Di ba? Tama? Kaya ang lahat ng kapatid sa iglesia na naghahanda ngayon pa lang ay nakakasiguro na sila na kasama nila ang Diyos anuman ang mangyari. Kaya nga, anuman ang mangyari sa mundo natin ito, mga iglesia ni Cristo, hindi nababahala. Bakit? Alam na nila yan eh. Oo, nakalagay sa Biblia yan eh. Nakalagay sa Biblia. Kaya ang mabubulaga dyan, nabanggit ko na sa mga una kong video, yung mga hindi nakahanda. Dahil ang iglesia ni Cristo, anuman ang mangyari, nakahanda na sila. At alam nila yan. Di ba? Tama? Kaya nga, walang iglesia ni Cristo na maniniwala doon sa mga ganong sistema na pananakot. Ang iglesia ni Cristo, mga idol, tandaan nyo, hindi nyo kayang takutin. Dahil nakalagay din sa Biblia yan. Dadatnan kayong nasa pakikipag baka. Malay mo, itong rally ito, isa na sa pakikipagbaka yan.
Kung dyan sa mga pagkakataong yung dumating ng ating Panginoong Kristo, ang tanong, sino ang kawawa? Iglesia ba ni Kristo? Hindi. Bakit? Sabi ng ating Panginoong Kristo, magalak kayo, sapagkat nasa inyo na ang kagantihan. Ang kaligtasang matagal nyo nang minimiti. O, di ba? Kaya sa totoo lang, lahat ng sinabi ng ating Panginoong Kristo na magaganap bago maghukom, naganap na ang iba. O, halos lahat ng palatandaang binigay niya, natupad na. Isa na lang hindi natutupad, yung pagparito ng ating Panginoong Kristo. At yung tanda na kidlat manggagaling ng silangan, tagos ng kanluran. At hindi yan ordinaryong kidlat, mga idol. Kapag yan ang nangyaring kumidlat sa silangan, diretso hanggang kanlungan, sabi dyan, kasabay ng malakas na ugong. Ayan na. Kaya mga iglesia ni Cristo, hindi nyo kayang takutin ano man ang mangyari. So, lalo na yung virus na yan, alam ng mga iglesia ni Cristo na hindi yan ang gagamitin ng Diyos sa kawakasan nitong ating mundo. Alam ng mga iglesia ni Cristo, ang gagamitin ng Diyos sa kawakasan, apoy ng kanyang panibugo at paglipol sa mga taong masama. So, dahil sinabi na nga yan, ang sangkalangitan ay iniingatan talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom. O, ano pa sabi? Ang sangkalangitan mapupugnaw sa matinding init. At ang mga nasa lupa, gawang nasa lupa, ay pawang masusunog. Yun, mga idol, kaya hindi nyo kayang sindakin o takutin ang mga iglesia ni Cristo dahil hubog sila sa aral tungkol sa magaganap sa mundong kinalalagyan natin. Kaya yung mga hindi handa dyan, tulad ng mga iba dyan, na kung ano-ano mga hindi, yan ang mabubulaga sa araw na yun. Tandaan nyo mga idol. Mabubulaga. Sabi nga, tatakbo sila ng paroot, parito. Baka pag nakita na nga nila yung kidlat na walang tigil, tagot ng kanluran eh. Kasabay ng mga lakas na ugong eh. Matutupad na sa kanila yung sinabi sa Biblia. Tatakbo sila ng paroot, parito. At ang makapangyarihan tao, ikaw ng kalaging. Yan mga idol. Kaya itong rally ito, peaceful rally ito, walang pinangangambahan ang lahat ng mga miyembro ng iglesia dahil alam nilang kasama nila ang Diyos. Sinabi na nga ng vlogger na napakinggan natin eh. Kasama ng iglesia ni Cristo ang kanilang Diyos. Di ba? Ganoon mga idol. Kaya ano man ang mga pakulong gawin nila, at kahit sa araw na mismo ng rally, magpalabas sila ng kuno ano, hindi na nila mapipigil. At saka nabanggit ko na rin sa una kong video, ang rally ng Iglesia ni Cristo, hindi yan magtatagal. Dahil hindi pwedeng pabayaan ng mga Iglesia ni Cristo ang kanilang pagsamba. Pinaka-importanting bagay sa kanila yan, pagsamba. Dumanuman sila sa mga kung anong mga aktibidad, pero ang pagsamba, hindi nila pababayaan. Dahil sabi nga sa Biblia, huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Yan po ang pagsamba. Pagkakatipon ng iglesia. At yan ang pinaka-importante sa lahat ng iglesia ni Cristo, yung pagsamba. Kaya nga pag kami mga kaanib sa iglesia ni Cristo hindi nakasamba, dinadalaw na mga may tungkulin. At ang sabi naman ng sanlibutan, ayan dinalaw na naman ng kapatiran nila sa iglesia, hindi nakasamba. Siguro, hindi nakapag-ano yan eh. Walang kabuloy, walang kung ano-ano mga pinupula. May utang yan, kaya dinalaw. Dahil hindi nakasamba. Di ba? Yan, hindi na bagong bagay yan sa mga miyembro ng iglesia ni Cristo, yung mga ganung pagpupula. Ang hindi nila alam, kaya dinadalaw ng may tungkulin ng isang kaanib sa iglesia ni Cristo kapag hindi nakasamba, para malaman kung ano ang dahilan. Baka nagkasakit yung kapatid. Baka nagkasakit. Kung ano yung problema. Kasi yung isang iglesia ni Cristo, pag may problema, dinadamayan. Kaya dinadalaw yan, inaalam. Ganoon, hindi ko po hindi nakasampay, may utang. Hindi ganoon. Mahalaga kasi sa bawat miyembro ng iglesia ni Cristo ang pagsamba.
makikita mo nang hindi sasama isang iglesia ni Cristo, lalo yung mananampalataya, kapag talagang may sakit at hindi kaya ang katawan. Pero kung kaya rin lang niya ang kanyang sarili, kahit may nararamdaman niya, sasambayan. Umulan bumagyo, hindi yan nadlan sa pagsamba. Ito yun, mga idol. Ganyan ang mga iglesia ni Cristo. At yan nga, tama yung sinabi ng vlogger nating napakinggan. Hindi kayang tularan ng maski sinong relihiyon o sekta ng pananampalataya ang kaisahan ng iglesia ni Cristo. Maging sa tinatawag na disiplina, number 1 na ang iglesia ni Cristo pagdating sa disiplina. Mapa sariling bahay man nila o sa labas ng bahay, disiplinado sila. O, bira makikita mo sa iglesia ni Cristo na magulo ang pamilya kahit naghihirap. O, hindi ka makakita ng iglesia ni Cristo na bangayan ng bangayan ang buong pamilya, lagi nag-aaway. Kasi ayaw ng Diyos yung ganun. O, ang gusto ng Diyos, payapa. O, dahil binigay ang ating Panginoong Jesucristo sa kapayapaan. Diba? Tama mga idol? Okay, no, salamat ng marami at kahit pa paano, sinamahan nyo ako dito sa maikling kwentuhan natin. At naway, yung ating mga ibang viewers dyan at iba natin mga kababayan ay nakapulot ng magandang impormasyon dito sa ating pinagkukwentuhan. At mga idol, kung may mga plano kayong sumama, makiisa kayo at huwag kayong mag-alala na ang Iglesia ni Cristo, pagmumula ng gulo, hindi po mangyayari yun. Kung may mangyayari mang gulo, hindi po yun kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dahil mula sa kanya-kanyang lokal, nabanggit ko na, may tagubili na yan na dapat sundin. Yan ang hindi alam ng iba sa sistema ng Iglesia ni Cristo. Organisado, detalyado ang mga dapat gawin. Okay, no, salamat ng marami. At sa maikling sandaling ito, sinamahan niyo ako. Ibaybayan niyo pa yung mga iba nating magiging video. At kung bago ka pa, idol, huwag mo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para updated ka rin sa ating mga video. Di ba? Tama mga idol? Okay na kung sasama kayo sa rallying ito, kita-kits tayo. Mali mo. Dahil kami mga vlogger, mag-iikot kami. Oo. Para malaman namin mga kaganapan na nangyayari sa rallying ito. O, paano ha? Huwag ka muli. Sa likod. Paalam!